SSS members, I'm Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ikaw ba ay may kasalukuyan na SSS loan na hindi mo pa rin binabayaran hanggang ngayon? Halalagot ka, bayaran mo na yan. Dahil baka matulad kayo dito sa isang nag-comment, sabi niya, Ma'am, tanong ko, sabi po ng SSS, namatay ang asawa ko, kaso malaki po ang utang. Isang taon wala pa ako nakukuha po. May kulang pa 46,000, namatay na asawa, matagal naman po. Pwede po ba malamsam? Salamat po. Kung ikaw ngayon SSS members ay meron kang salary loan kay SSS na hindi mo pa binabayaran ng napakatagal na, number 1, meron pa po silang ino-offer ngayon na condonation loan. No, matatanggal po yung penalty nyo dun guys. Ang babayaran nyo lang yung principal tsaka yung interest. No? Mag-apply po kayo. At pag nag-apply kayo doon, you have to make sure, pag na-approve kayo guys, you have to make sure na babayaran nyo po yung terms of payment na pinili nyo doon. Number 2, huwag nyo pong pabayaan ang inyong salary loan kay SSS. Kapag nag-loan kayo guys, maging responsible din po kayo na bayaran yan. Dahil po kapag dumating po yung panahon na kayo ay mag-lump sum, o kaya kayo ay mag-apply na ng inyong retirement monthly pension with SSS, ibabawas po nila guys ang inyong loan na hindi nyo binayaran. Paano kapag napakatagal na ng loan nyo, 10 years ago, 20 years ago, ang laki na ng penalty niyan. Kapag ibawas yan sa iyong retirement pension with SSS, sayang. Napakalaki po ng mawawala sa'yo sa iyong monthly pension with SSS. Dahil kapag binawas na nila guys ang iyong existing loan na hindi mo binayaran, of course, bababa po ang computation nila para sa tatanggap mo na monthly pension with SSS. Yung iba dito kapag nag-loan kay SSS guys, tuwang-tuwa na sila na hindi nila bayaran. Sasabihin nila, ay pera naman namin yon, kaya okay lang na hindi ko bayaran. Mali. Pag tumanda kayo, doon nyo lang ma-realize at sasabihin nyo sa sarili nyo, dapat hindi ko pinapabayaan ang loan ko kay SSS. Dapat binayaran ko yun. Lalo na po dyan guys sa ating mga employed, no, sa mga employees dyan, kapag nag-loan kayo sa SSS guys, you have to make sure to check your SSS online account na binayaran niya ng company nyo. Kasi baka mamaya, nakikita nyo naman sa payslip ay binayaran naman yung SSS loan ko, kinaltasan naman. So meron yon, may bayad ako kay SSS. Pero hindi nyo na-check sa online nyo guys. Hindi nyo na make sure na-remit ba talaga yan ng employer nyo. Baka magulat na lang kayo. Pagdating nyo na ng inyong retirement age, pagpunta nyo sa SSS para mag-apply ng retirement, nakita nyo, ay, hindi pala binayaran, hindi pala niremit ng employer ko ang mga bayad ko sa SSS loan nung ako'y nagtatrabaho pa sa kanila. Kaya po, hanggat nag-o-offer pa ng SSS Loan Condonation Program guys, si SSS, i-avail nyo na yan. Kasi kapag hindi nyo yan i-avail guys, babayaran nyo pa rin yung penalty ng ilang years na hindi kayo nagbabayad with SSS. Unlike kapag kayo ay na-approve sa SSS Loan Condonation Program, ang babayaran nyo na lang dyan ay yung principal amount plus the interest. Mawawala po yung mga penalty nyo dyan. Ang dami po ditong mga SSS members ha na hindi nagbabayad ng loan. Nung nagtatrabaho pa ako guys as an HR, magugulat na lang ako may employee na lalapit. Ma'am, paano ba ang pagbayad ng loan? Tapos malalaman ko na lang, 5 years ago pa ang loan niya, 10 years ago pa ang loan niya, hindi niya pala binayaran. No, naisipan niya lang magbayad dahil hindi siya nakakapag-renew ng kanyang salary loan with SSS dahil hindi naman niya binayaran ang kanyang unang loan. Okay? So, isa din yan guys. Kung gusto nyo mag-renew kayo nag-loan kay SSS, make sure na babayaran nyo po yung na-loan nyo sa kanila. Dahil hindi naman kayo makakapag-renew kapag zero pa ang inyong payment sa inyong unang loan with SSS. Okay po, mga SSS members, sana ay may natutunan kayo dito sa aking video for today. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.